position. Ito ang battle position. May model. Sige po. Pakita nyo sa kanila ang battle position. That is the battle position in case you don't recognize. Sige po. Sige lang. Okay ka lang dyan? Ayan. Alam niyo mga kapatid ko, nung sinabi dito, do not be dismayed, for the Lord is with you, and Jehoshaphat bowed down. Jehoshaphat bowed his face to the ground, and all Judah and inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping Him. Worshiping Him. Tatanungin ko kayo, naranasan niyo na bang manalangin ng ganitong posisyon? This is the battle position. They don't need to fight. All Judah bowed themselves in the Lord, worshiping Him. Alam mo yung posisyon na yung nagsasabing, Lord, sinuko ko lahat sa iyo. Wala akong anumang lakas para sa akin, but the battle is yours. Alam niyo kung ano nangyari? Nandito sila sa ganitong posisyon, God fights for them. Hindi sila lumaban, pero ano nangyari? Nagtagumpay sila. Bakit? Katakot-takot na samsam ang nakuha nila sa mga kaaway. Bakit? Sila nagbatayan. Imagine! Sila nagbatayan. Wala nang laban na ginawa ang Judah. Do you see? Set yourself. Position yourself. Sabihin nga natin sa ating sarili, I must position myself. I must position myself. So yun ang dapat na maging posisyon natin sa harapan ng Panginoon. And in 1 Kings, mga kapatid ko, nung si Elijah ay nagsabi na hindi uulan, di ba? At nung time na yon, nagkaroon ng pag-aalay. Ang mga prophet ni Baal, hindi tinugon ng Panginoon nila, di ba? Pero si Elijah, nung nag-alay siya, okay lang po ba dyan? Nung nag-alay si Elijah, ano nangyari? God answered through fire. Di ba? Bumaba ang apoy. At napakalaking victory ang nangyari. Kaya nanalangin si Elijah, kailangan ng umulan. Kasi ilang taon nang lumibas ang drought, ang mga tagtuyot. Kaya umakyat si Elijah sa Mount Carmel. At ngayon, he bowed himself like this, in this position. At ngayon, nananalangin siya, Elijah is in the battle. Bakit? Kailangan umulan. So, kailangan niya ang himala mula kay Lord. Kung kailangan niyo ng himala mula sa Panginoon, position yourself. So, ang ginawa niya, habang siya ay nananalangin ng ganito, ang sabi ni Elijah sa kanyang servant, tingnan mo nga, kung merong nagbabadyang ulan, tumakbo yung alipin ni Elijah, di ba? At pagbalik niya, ano sabi niya? Elijah, walang hulap. Wala akong nakikita ang hulap. Tingnan ko lang daw ulit. Takbo na naman siya. Di ba? Elijah, wala talaga. Tignan mo lang. For 7 times, mga kapatid ko. For 7 times, bumalik-balik yung servant ni Elijah. But the point is, ang gusto kong makita nyo dito, he did not change his position, worshiping the Lord. Parang pangalatan ng Panginoon. So what's the point? After that, 7 times, bumalik-balik yung servant while Elijah is worshiping the Lord. What happened? Nung 7 time, ang sabi ng servant, nakita na po ako ng ulap na sinlaki ng kamay ng tao, umaakyat doon sa may dagat. Ang sabi niya, sabihin mo kay Ahab, tumakbo na siya, uulan na. At di pa nakakatakbo, di pa nakakauwi ng bahay, umulan na ng malakas na malakas. You see? Position yourself. Amen? Kung hindi nyo pa naranasan yung ganyang posisyon sa pananalangin, gawin na natin. Hindi ko sinasabi ito isang formula, but the point is, we must worship the Lord. Ano yung sabihin ng seek? To require God as your vital necessity. Jehoshaphat set himself to seek the Lord. At yung seek dyan ay hindi lang hanapin ng wala tayong purpose, but to require God as your vital necessity. Iniisip ba natin na si Lord talaga ang pinakamahalaga na kailangan natin sa buhay natin? So we must have ourselves. Minsan nalalaro tayo, nakakalimutan natin kailangan natin sa Lord. Kaya tayo nangihina, natutuyot, di ba? Nawawala ng pag-asa. We must always position ourselves. So mga kapatid, Psalms 91 verse 1, ano sabi dyan? He who abides in the shadow of the Almighty
Ano sabi doon? Sino mang nananahan sa presensya ng Panginoon, makakatagpo ng lakas. He who dwells in the shadow of the Almighty shall abide under His wings. Nilulukuban ng Panginoon at binibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. So mga kapatid, tanong, when you have a problem, where do you run? Do you run to the phone or to the throne? Diba? Ang tinatakpan natin, telepono, sino kayo tatakot? Si Pastora Amy, Pastora Ana, Pastora Josie, Pastora Levi. Pag si Pastora Jenny, lalo mo lang pera yun. Run to the throne! Amen? So, seek God. David knew the importance of seeking God. And people who seek God regularly will be strong spiritually. People who seek God regularly will be strong spiritually. Hindi ako makapaniwala ng isang taong regular na nakikipag-commune sa Panginoon at laging hinahanap ang mukha ng Panginoon ay unstable. Amen? Hello? Gusto mo bang tumatag? Amen. Do you want to be stable? Yes. Always seek the Lord. Lagi natin iposisyon ng sarili natin sa presensya ng Panginoon. So don't just worship, be a worshiper. Amen. Kung iniisip natin ang worship ay matatakpan ng pag-attend tuwing linggo ng umaga, nagkakamali tayo. It's not enough. Kung iniisip natin ang worship ay matatakpan ng praise and worship dito tuwing umaga, nagkakamali din tayo. Mahalaga yun, pero hindi yun matatakpan. Ano yung sabihin? It's not enough. O ng Bible study, hindi ko sinasabi, umattend lang tayo ng Bible study, umattend lang tayo linggo ng umaga, mag-aral lang tayo. It must be a lifestyle. Amen? Ano nangyayari sa atin every Monday to Saturday? Are we a worshiper or we just worship every Sunday? So iba ang nag-worship lang tuwing linggo at ang worshiper. Amen? So be a worshiper. Si Lord ang nakipaglaban sa atin. Lagi ko sinasabi to, a single encounter with the Lord is not enough. We need to meet Him daily. Sabihin nga po natin, daily. Daily. Sabihin ulit natin, daily. Daily. Araw-araw. Kailan lang natin minimit si Lord? Tuwing linggo? Every day. Yes. Must be every day. Amen? Dapat araw-araw. So we must keep our appointments with God. Para tayo lagi makipag-commune kay Lord, kailangan sigurong mag-off ng mag-silent ng telepono. Kapag nagre-ring ang telepono, kailangan minsan na huwag mo munang sagutin. Hello! Alam mo, iniisip ko to. Kung ang appointment natin kay Lord ay singdalas ng appointment mo kay FB. Ayan. Ang ganda siguro ng relationship natin kay Lord. Hello? Amen. Hello? Sino best friend ng FB dyan? Kung ang appointment natin kay Lord ay singdalas ng pag-FB natin, eh gusto ko siguro tayo kay Lord. Amen po ba? Huwag kayo magaling sa akin, pero yun naman talaga nangyayari. Karaniwan, sino dito yung merong kahirapan sa pagsaset ng kanyang pananalangin? Schedule ng pananalangin. And hindi tayo exception, mga pastor. Hindi tayo exception. Hindi mo na sinasabi natin, lingkod ako ng Diyos. I have a position. I work for God. I'm busy in the kingdom. But are you busy with the King? Yes. Lagi ko narinig nung yung bata ako, hindi ko maintindihan, pero ngayon naiintindihan ko na. Hindi kasi ako pastor nun eh. Pero alam mo yun, iniisip kasi natin, meron akong ministry. Yun na yung pagsamba ko. It's not. Iba ang gumagawa tayo sa sumasamba. Amen? Ano ba yung sabihin ng worship? It is telling the Lord how we love Him, di ba? Pagsamba mula sa puso. So we must keep our appointments with God. Sabihin mo sa akin mo, keep your appointment with God. Huwag mo siyang iniinsan. So, take your position and keep our appointments with God. Believe in the Lord and you shall be established. Doon kanina sa 2 Chronicles, gusto kong basahin natin to. Ang sabi sa ikalawang bahagi ng verse 20, believe in the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and you shall prosper. Believe.
Sinasabi natin we believe, but do we really believe? Do we really believe? Ang hirap timbangin kung talagang tayo naniniwala, ano? Pero masusukat yan sa ating mga